Dalawang mukha ng isang puso, Part 3. Miguel's POV kay Benedict. Siya ang una. Siya yung una nagpaniwala kay Miguel na pwede pala siyang mahalin ng buo. Pero minsan, yung una, siya rin yung pinakamahirap kalimutan. Ito ang kwento ni Miguel kay Benedict. Ang taong nagbigay ng atensyon, pero siya rin ang unang nagpaalam ng walang paliwanag. Si Benedict, siyang una kong nakilala sa lahat. Kung tutuusin, hindi ko akalain na sa isang simpleng live, may taong makakapukaw ng atensyon ko. Naalala ko pa yung unang beses na sumampa siya. Tahimik lang siya nung una. Parang nag-aalangan kung magsasalita ba o hindi. Pero na magsalita siya, ibang-iba. May lambing ang boses niya. Parang may kasamang yakap na hindi ko nakikita pero ramdam ko. Hi Miguel! First time ko lang dito sa live mo. Sabi niya. O talaga? Sabi ko naman. Buti napadaan ka. Sana bumalik ka ulit. Ang simpleng palitan. Pero sa akin parang may kumislap. Hindi ko alam kung bakit pero mula noon, inaabangan ko na siya. Hanggang sa hindi lang siya basta viewer. Hindi lang siya basta tao sa chat. Dumating yung araw na nagkapalitan kami ng social media. Doon nagsimula ang mas malalim na connection. Doon ko nakilala kumbaga yung Benedict na hindi lang viewer sa live, kundi tao rin. May kwento, may ngiti, may lambing na para bang nakatakda para sa akin. At doon ko na natikman yung klase ng atensyon na hindi ko pa naranasan dati. Araw-araw, walang palya. Good morning, Miguel. Don't forget your breakfast, ha? Ingat sa work. Update ka sa akin pag tapos ka na. Yung mga mensahe na akala mo wala lang pero sa bawat notification na dumarating parang may kakaibang saya. Alam mo yung pakiramdam na kahit hindi hindi kayo magkasama, nararamdaman mong may taong nag-aalala sa'yo. Ganon si Benedict. At unti-unti, doon ko naramdaman na baka may espesyal. Sa gabi, bago matulog, may mensahe na naman. Good night, Miguel. Kung magpupuyat ha, may trabaho ka pa bukas. Paulit-ulit, pero hindi nakakasawa. Sa halip, naging parte na ng araw ko. At aaminin ko, nasanay na ako. Nasanay ako na may Benedict na lagi nandyan. Pero habang tumatagal, may mga bagay akong napapansin. May mga bagay na pilit kong tinatanggi pero paulit-ulit na bumabalik. Yung mga salitang akala ko parang sa akin, nakikita ko rin sa iba. Mga good morning, mga paalala, mga ingat ka. At doon pumasok yung pinakamahirap na tanong. Ako lang ba? Baka sanay lang siyang maging ganun sa lahat. Baka hindi ako espesyal. Baka isa lang ako sa marami. Pero bakit tuwing kausap ko siya, ang genuine ng dating? Bakit parang pakiramdam ko totoo? Naalala ko yung gabi na bigla siya nag-message. Miguel, huwag ka masyadong mag-stress sa trabaho ha. Kung wala kang makausap, andito lang ako. Hindi ko alam kung bakit pero
doon ako tuluyang bumigay. Kasi sa dami ng taong pwede magsabi nun, siya pa. Siya yung nandyan. At kahit ilang ulit kong sabihin baka wala lang sa kanya yun, iba yung dating sa puso ko. Pero dumating si Clyde at doon nagsimulang magulo lahat. Kapag nakikita niya kaming dalawa sa live, umaasa ako sa kahit anong reaksyon mula kay Benedict. Kahit konting selos, kahit bahagyang pagbabago sa tono. Para lang masabi ko sa sarili ko na baka may nararamdaman din siya. Pero ang pinapakita niya, puro suporta. Support lang ako sa inyo, Miguel at Clyde. Ang saya niyo panoorin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kasi sa puso ko, gusto kong isigaw. Tignan mo naman ako. Pansinin mo naman yung sakit na nararamdaman ko. Pero ang nakikita ko, isang ngiti na parang nagsasabing, okay lang. At doon ko naramdaman yung bigat. Kasi paano kung ako lang pala ang naglalagay ng kulay sa pagitan namin? Paano kung sa kanya, lahat yun ay simpleng gestures lang? Aminin ko, may mga gabing napapaisip ako kung worth it ba lahat ng to. Worth it ba yung pagkapit ko sa kanya, sa mga mensahe, sa mga ngiti? Pero sa kabilang lahat, hindi ko maikakaila. Iba siya. Iba yung lambing niya. Iba yung pakiramdam na dala niya. Iba yung sakit na iniwan niya. Kung tatanungin mo ako ngayon, islang kaya kong sabihin. Si Benedict ang una. At minsan, yung una, sa rin yung pinakamahirap kalimutan. Kasi siya yung unang nagpaniwala sa akin na pwede pala. Na may tao palang kayang bumuo ng araw ko sa simpleng salita. Pero siya rin yung unang nagturo sa akin kung paano masaktan nang hindi mo alam kung saan ka lulugar. At ngayon, naririto ako. Sinusubukang isulat ang lahat ng to. Natutunan ko na hindi lahat ng genuine na pakiramdam ay para sa'yo lang. Si Benedict, siya ang unang kwento. At minsan, yung unang kwento, kahit na hindi naging ending, siya pa rin yung babalik-balikan ng puso. Pero minsan, naiisip ko rin, kung siya ba talagang una, baka siya rin ang huling hindi ko kayang kalimutan. At kung sakali mang bumalik siya, handa ba akong sumugal? O baka oras na para tanggapin na minsan, ang mga taong una mong minahal, sila rin kaya yung una mong kailangang bitawan?